mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espanoma at yung ilalahad ko ang katunan para sa daily devotion na pinamagat ng The Church has a task of feeding the earth. So, yung scripture natin ngayon is Genesis chapter 1 verse 28, and sinasabi na God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Tagalog, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, "Kayo'y magkakaroon ng mga anak at magpakarami. Bunuin ninyo ang lupa at supiin ito. Magkaroon kayo ng pamahalan ng mga isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid at sa mga bagay na may buhay na gumagalaw sa ibaba ng lupa." So, yung tuturuan natin ngayon is number 1, the church is called to disciple all nations. So, yung church is may mission na ipahayag ang mabuting balita or salita ni Jesus Christ at turuan ng mga tao sa buong mundo na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Number 2 is the church is called to influence the world. Ang church ay inaasahan maging ilaw ng buong mundo na napapakita ng kabutihan, pagmamahalan, kababaan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita at ng kanyang mga gawa. And lastly po is, the church is called to spread the reign of God. So, sinasabi dito na tungkulin ng church na ipalaganap yung pamamahala ni Jesus Christ sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin, paggawa ng mabuti, at pagbabahagi ng kanyang mga salita at ng ebanghelyo. So, the church is called to spread the reign of God. So, bilang katuruan po natin is number 1, disciple your family and friends network. So, meaning to say, magsimula tayo sa pinakamalapit sa pamilya natin ng pagbabahagi na pananampalataya. Turuan sila ng mga salita ng Diyos at tulungan silang lumago sa kanilang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, magplano ng regular na family devotion o Bible study, care group, disciple kasama ang ating pamilya at mga kaibigan upang sama-sama tayong matuto tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So, let's disciple our family, your family, and friends network. Number 2 is influence other for the glory of God. So, dito is gamitin natin yung buhay bilang isang inspiration sa iba na napapakita ng kabutihan, integridad, at syempre pagmamahal at nasumasalamin sa ating Panginoon Diyos. Halimbawa, sa school natin, no, maging matapat, magalang, pagbigay, na naging dahilan upang purihin ka ng iba. Purihin din ang iba ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mabuting halimbawa or ng gawa. So, let's influence others for the glory of God. And lastly is pray for the advancement of God's kingdom. So, we need to say, yung pag-pray ay isang makapangyarihan upang humiling ka sa Panginoon na kumilos siya sa mundo. Palaganapin ang kanyang pagmamahal at dalhin ang mga maraming tao sa kanyang kaharian. Halimbawa, regular na mag-pray para sa mga misyonaryo, simbahan, at mga leader, no? Upang magtagumpay na pagbabahagi ng mabuting balita sa buong mundo. So, let's pray for the advancement of God's kingdom. So, ayun naman po yung angtunan sa daily devotion na may matuon kayo, may sa iba at syempre mga present. Thank you po sa pagkakilawis po sa atin.